kapag nakakita kayo na mga Katoliko na nagpupunas ng mga imahin, ano kaya yung naging reaction natin? Pero kung tutusin sa pamimili natin, hindi yung nalalayo. Yung pagpupunas ng mga ribulto, lang, yung iba natin mga kapatid na hindi Katoliko, akala nila sinasamba na natin yung mga ribulto. Hindi. Pero bahagi na nakita natin anong sabi noong babae sa sarili niya, maipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling na ako. Well, kapag natin inihipo yung mga ribulto na yan, hindi naman yung ribulto, hindi yung kahoy na yan, ang inihipo natin. Bahagi na kung saan ay ipinamamanig sa atin ang pumikapal. Hindi lamang yung kapangyarihan na kaakibat ng pagkilos na Jesus, bumuhay ng patay, magpagaling sa babaeng dinudugo ng 12 taon. Bahagi na kung saan ay pinagaling na Jesus. Ito ay lalong-lalo na kapag sinabi natin bumuhay ng patay, ay napakabigat noon. Pero hindi naman sinasabi sa atin na hindi na tayo mamamatay sa daigdig na ito. Pero ano yung pinapahayag? Yung tinatawag natin yung paglapit natin kay Jesus. Kinakailang katulad din po ng paanyaya natin kahapon na ipinamanig natin sa buong Mikabali. Sabi nga ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayo na papagalan, nabibigatan, at bahagi na kung saan ay nang may kababaan ng kalooban. Ngayon ay nakita natin itong dalawang tao ito. Yung isa ay pinuno ng mga Hudyo, at yung isa naman ay isang babae na humihingi ng tulong. Wala siyang sinabi. Hinipo niya lang yung laylayan ng damit ni Jesus. Pagkakataon na kung saan ay tayo ay patuloy na inanyahan, sabi na lumapit kay Jesus, na may kababaan ng loob at higit sa lahat ng alin, may pag-ibig. Very intimate. Kaya nga yung unang pagbasa na narinig ko natin sa araw na ito, mula po sa aklat ni Propeta Isaias, anong sabi ni Yahweh sa kanyang bayang Israel? Inalintulan yung alin? Yung Israel natin, asawa. Very intimate. Ang Diyos, ang groom, at ang Israel, ang bride. Kaya nga, pagkakataon na tayo hinahamon ng pumikapal, yung patuloy natin pagninilay, lalo-lalo na sa ating mga karamdaman, mahili natin na tayo pagalingin ng Diyos sa ating mga sakit, physically, anong sakit natin, yung kapag tayo ay humantong daw ng 40, ay yung ating sakit, yung lumalabas, pagkakataon na kung saan ay normal na lumalabas, pero ibig sabihin, panalangin natin sa Diyos. Pagkakataon, magpa-check up din tayo. Kaya kung minsan yung iba nabibigla, wala namang sakit yan. Sinabi walang sakit, bakit hindi naman kasi nagpapa-check up?
lumapit din tayo sa mga dalubhasa, ano, sa karamdaman. Huwag din natin pabayaan yung ating sarili. Tulad din mo na binanggit ko, kapag kayo medyo may edad na, hindi na pwede magbubuhat ng mabibigat. Kasi malulutong na yung mga buto. Pero bahagi yun na kung saan ay makita mo natin. At isa ho, napakahalaga ho, yung isang elemento para ho mapagaling tayo, alin yun? Magpatawad. Magpatawad. At humingi ng tawad. Pakinabangan natin ang sakramento ng kumpisan. At magpatawad tayo. Kasi bakit? Kapag hindi kayo nagpatawad, kapag nakikita niyo yung tao nagwalang iya sa inyo, 20 years ago na, 20 years ago na, nakikita mo, anong nararamdaman mo? Nasasaktan ka. Sinong nagdadala sa iyo ng sakit? Hindi na yung tao. Tapos na yan. Baka nakahingi na ka ng tawad sa iyo. Kaya, bahagi mo, ilapin natin kay Jesus. At sa ayon na rin sa mga pag-aaral na isa rin sa mga nagpapalala, ibig sabihin ni added, ay sa mga pagkakataong hindi tayo nakapagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. May psychological effect sa ating physical na kalatayuan ang hindi pagpapatawad. Kaya hindi na sabi ni Jesus, magpatawad kayo sa mga taong nagkasala sa inyo. Pero ito, ilapit natin sa kay Jesus. Ano man ang sakit na nararanasan natin, bahagi o baka may mga bagay na sabi nga natin ay tinuturing natin patay sa ating sarili. Lumapit tayo kay Jesus, humingi tayo ng tulong para tayo ay gabayan. At sabi nga sa Ebanghelyo kahapon, bibigyan ko kayo ng kapahingahan.